Magandang araw sa ating lahat. Bago natin alamin kung ano ang ating aralin, magkakaroon muna tayo ng pasiunang gawain na pinamagatang Buuin Mo Ako. Panuto, hulaan ang nasa larawan at resolbahin ang mga pinaghalong titik para makabuo ng mga salita. Unang larawan. Tama, napapanahong isyu. Pangalawang larawan. Tama, pagnanakaw sa kaban. Ikatlong larawan. Tama, pandaraya sa halalan. Ikaapat na larawan. Tama, pang-aabuso sa kapangyarihan. Base sa inyong mga sagot, ang ating aralin ay ang mga napapanahong isyong lokal at internasyonal. Narito ang mga layunin para sa ating aralin. Pagkatapos ng aralin, 85 bahagdan ng mag-aaral ay inaasahang matukoy kung ano ang napapanahong isyong lokal at internasyonal, maunawaan kung ano ang mga isyong lokal at internasyonal sa lipunan na ating ginagalawan at masagot ang mga katanungan pagkatapos ng aralin. Maraming muka ng katiwalian na patuloy na pumapatay sa tinuturing nating kakampi sa buhay, ang pag-asa. Ang mga muka ay matatagpuan sa bawat sangay ng gobyerno ay alinman sa mga sumusunod. Una, pang-aabuso sa kapangyarihan. Pangalawa, pakikipagsabuatan. Pangatlo, pandaraya sa halalan. Pang-apat, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Panglima, sistemang padrino o palakasan, at ang pang-anim ay ang korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Mahalaga ang kapangyarihan o pangganap na magampanan ng isang leader ang mga tungkulin na inaasahan sa kanya ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Kung wala ito, walang pwersang makapagbibigay ng pangil para sa mabuting pagtanggap ng lipunan sa maayos na implementasyon ng isang tungkulin. Ang kapangyarihan ay maaring patupad sa dalawang kaparaanan, ministerial na pagpapatupad at diskresyonal na pagpapatupad. So mahalaga ang kapangyarihan sa ating kapaligiran, lalo na sa ating komunidad. So kung tayo ay pipili ng isang leader, dapat ito ay magagampanan ang tungkulin para sa ating bayan or komunidad. So mahalaga din ito para may patupad ang dapat ipatupad para sa kaayusan at kagandahan ng ating komunidad. Sinasabing ang kapangyarihan na ipatupad ang tungkulin ay ministerial kung ang isang mamumuno ay walang ibang narapat na gawin kundi patupad ang isang pulisiya. Halimbawa, pagtupad sa tungkuling pangbatas trapiko para sa maayos na transportasyon ng bawat mamamayang Pilipino. Pangalawa, ang mekanikong pagproproseso ng income tax return. Ang pangatlo, pagproproseso ng legal na titulo ng lupa mula sa orihinal na may-ari tungo sa bumili nito. At ang pang-apat ay pagtanggap ng pamalaan sa buwis na binabayad ng mga mamamayan. Diskresyonal. So ano nga ba ang diskresyonal? Ang diskresyonal ay paggamit ng kapangyarihan ng tumutukoy sa paggamit o opsyon o direksyon ng isang namumuno o kawani ng pamalaan na ipinatupad o hindi ipinatupad ang isang tungkulin subalit may pagsaalang-alang sa mga legal na pamantayan. Ang kapangyarihang ito ay nangangailangang gamitin ng ayon sa katwiran, walang kinikilingan at hindi aplo sa pananakit ng iba. Halimbawa, pagpili ng Pangulo sa Pilipinas sa mga magiging mga kasapi ng gabinete ng ehekutibo. Pangalawa, pagpasok ng lokal na pamalaan sa kasunduan ng isang pribadong kumpanya. Ang pangatlo ay ang pagpili ng kagamitang makatulong sa pagpapatupad ng isang polisiya. So, ang diskresyonal ay dito makikita kung ano ang makabuti sa kung ano ang ating desisyon at ano ang ating paraan ng pagpili para sa ikabubuti ng ating bansa o ating bayan.
Ang susunod naman ay ang pandaraya sa halalan. Ipinagkatiwala ng taong bayan ang kanilang kinabukasan sa mga politiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang boto sa mga pambansang halalan o sa mga lokal na halalan. Ang karapatan ng bawat Pilipino na makilahok sa halalan bilang mga botante ay kinikilala ng ating saligang batas sa ilalim ng Artikulo 5. At ito ay may dalawang seksyon, ang Section 1 at Section 2. Ano-ano ba ang mga seksyon na ito? Section 1. Ang pagboto ay maaaring gampanan ng lahat ng mamamayang Pilipino na hindi diskwalipikado sa ilalim ng batas, na may edad na 18 taon pataas, naninirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon, at nanahanan sa lugar na nais nilang bumoto, na hindi bababa sa 6 na buwan bago ang nakatakdang halalan. Walang karunungan, pagmamay-ari at iba pang substantibong kahingian ang ibibigay upang magampanan ang karapatan na bumoto. So, sa Section 1, under sa Saligang Batas, Artikulo 5, nakastate dito nga, pwede mo butar ang kanang 18 pataas ang edad og nagpuyo sa Pilipinas og usa ka tuig og unom ka buwan nga nagpuyo sa usa ka lugar. Like for example, mobalhin ko og usa ka barangay. So dapat dili mo ubos sa unom ka tuig kung nagpuyo dinha para makabotar. Og kanang bisan wala kay kanang mga ari-arian or dili ka dato naa kay karapatan nga mobotar. Section 2. Ang Kongreso ay magtatadhana ng sistema ng isang malinis at matiwasay na halalan at maging ang sistema ng pagboto ng mga kababayang Pilipino na nanahanan sa ibang bansa. So, sa Section 2, ang bahala mo facilitate sa kanang botasyon kay ang Kongreso. So, sila na bahala na nga hapsay ang dagan sa botasyon. Naasa na sila kuan nga kanang pwede makabotar ang tuas laing nasod. It's either kanang online voting or muli ba kaya sila basta kay ang Kongreso na bahala na. Ang pandaraya sa halalan or electoral fraud ay isang illegal na gawain. Ito ay sapilitan na pagdadagdag o pagbabawas ng mga boto sa kabilang partido o sa pinapaborang partido. So, for example, ako kay pabor ko sa Pikas partido. So, para mo daog ang ako ang gidapigan, kuhaan ako ang sa Pikas, dayon punan ako ang ako ang gipaboran para mo sure nga mo daog. So, next is the manipulasyon ng election. So, kaning senaryo mahitabo ni siya sa kanang wala pay election. Like, ang Pikas kanang kompleto na sila o kanang mga line up, then ang Pikas wala pa. Then nig-abot sa election, mahibulong na lang ka kung nganong na ay ni back out sa Pikas. So, na tendency nga gihadlok ba ka ha or gi-impluwensyahan gani na kanang kanang ayaw din ha kay anana daghan kay istorya. So, maong ni back out ang usa or di ba kaya ni balhin sa Pikas. Pangatlo ay ang disenfranchisement o ang pagtatanggal sa karapatan ng isang tao na bumoto. Isinasagawa ang metodong ito kung ang kandidato ay naniniwala na ang isang botante o grupo ng mga botante ay sumusuporta sa kalabang panig o partido. So, kani siya, mahitabo ni siya kung ang usa ka botante kay dili gani siya uyon sa tawo nga nidagan or kanang tawo nga nasa posisyon. Mahitabo ni siya kung pananglitan kanang hadlokon ba kay to niya nga botante or pwede niya kuhaan og karapatan nga mobotar ang usa ka botante unsaon man. So, dili pwede nga kita-kita lang ang mokuha. Dili pwede nga ingnon to nga wala na kay kanang karapatan nga mobotar. Ang Kongreso ray pwede mo buhat ana. Pwede niya tangtangon sa lista. Pang-apat ay ang manipulasyon ng demografiya. Maraming pagkakataon na kayang kontrolin ng mga kinaukulan ang komposisyon ng mga manghahalal upang matiyak ang isang resultang pumapabor sa sinusuportahang politiko.
So, daghan jud kay nga pamaagi nga pwede kontrolon sa mga nanglingkod sa taas ang usa ka eleksyon para mo sure gyud nga modaog ang ilahang gidapigan. Kay kahibaw na baya mo, basta daghan kag kwarta, mas taas ang imuhang power, daghan kay kang mabuhat. Gerrymandering. Ang gerrymandering ay isang konseptong pampolitika na kung saan ang isang partikular na partido o grupo ay gumawa ng isang kapakinabangang pampolitika or political advantage sa pamamagitan ng manipulasyon sa hangganan ng distrito or political boundaries. Tinatawag na gerrymander ang mabubuong distrito. Negatibo ang konotasyon ng gerrymandering batay sa pangunahing taktika nito. Una ay ang cracking. Ito ay ang paglusaw sa kapangyarihang bumoto sa mga taga-suporta sa kalabang panig ng maraming distrito. Pangalawa ay ang packing. Ito ay ang konsentrasyon ng kapangyarihang bumoto sa kalabang panig ng isang distrito. Intimidasyon. Ito ay ang lakas o pwersa na ibinibigay sa mga botante upang sila ay bumoto o pabor sa isang partikular na kandidato o kaya ay pigilan sila na makibahagi o makiisa sa pagboto. Ito po yung lakas nila na o pwersa na binibigyan ng isang botante na kailangang pabor ka dito. Ito yung bubutuhan mo, particular ka sa isang kandidato, or kung hindi ka naman dito buboto, pinigilan nila yung mga mamamayan na makapagboto. Sunod ay ang pag-atake sa lugar ng halalan. Madalas na magiging target ng pag-atake at mga karahasan ang lugar na aktual na pinagdarausan ng lokal o nasyonal na halalan, kagaya ng vandalismo, paninira ng mga kagamitan o ari-arian, o pananakot ng nagbubunga ng pangamba ng mga botante. So, halimbawa nito ay habang nangyayari ang halalan at nakikita nila na matatalo na yung kanilang kaalyado ay magkakaroon ng kaguluhan. Inatake yung lugar ng halalan, so madalas na nagiging target ng pag-atake ay yung lugar kung saan nagaganap ang halalan o aktual na pinagdarausan ng halalan. Madalas sinasabi ng matatanda na umuwi or umalis ka na dyan kasi baka magkaroon ng kaguluhan habang nagbibilang ng boto. Bakit? Kasi takot siyang baka magkaroon ng pag-atake. Madalas na target kasi ng pag-atake at ng karahasan ang lugar kung saan aktual na nangyayari o pinagdarausan ng lokal o nasyonal na halalan. So, natatakot yung mga botante sa lugar na pinagdadarausan ng halalan kasi baka magkaroon ng pag-atake gaya ng barilan o away dahil sa resulta ng halalan. So, ibig sabihin, nagiging isa ito sa pananakot ng tao. Sunod naman ay pagbabantang legal. Sinasamantala ng mga politiko ang kawalan ng kaalaman ng isang individual sa kanyang karapatan na makiisa sa lokal at pambansang halalan sa pamamagitan ng pagboto. Mita ng mga makapagsamantalaan ang kahinaan ng isang individual na ito ay matakot sa magiging resulta ng isang partikular na aksyon. So, ibig sabihin, sunod ay pamimilit. Demokratiko na may kontrol sa balota ay sinusubukang hikayatin ang iba na sumunod sa kanila. Ito ay naiimpluwensyahan na palitan ang kanilang naunang desisyon sa kung ano o sino ang kanilang iboboto. So, bilang may kontrol sa balota, dapat pinagbabawal na maghikayat ka sa iba na kung sino yung iboboto nila, kung sino yung gusto mo, kung sino yung pinapaboran mo, hikayatin mo yung iba. Na, huy, sila na rin yung botohan mo. Hindi po. Mali po yan, di ba? Kahit isang guro ay hindi dapat na subukang hikayatin ang kanyang mag-aaral na dapat si ganito yung botohan mo kasi makakabuti siya sa pamahalaan. Kasi karapatan yun ng tao na pumili siya na kung sino yung kanyang bobotohan. Kaya, ang isang guro ay bawal makisali sa kahit na anong halalan. Kahit sa election campaign, hindi pwedeng makisali ang isang guro kasi ang guro ay maimpluwensya, lalo na sa mga mag-aaral. Kadalasan nakikinig ang isang mag-aaral sa kanyang guro o sa kanyang tagapagturo kung ano yung ideya nito. Ibig sabihin ay hindi niya dapat hikayatin ang iba na sundin kung ano yung kanyang pinapanigan na politiko. So, hindi na dapat sabihin, ito yung gusto ko. Dapat ganito din kayo kasi pamimilit na ang nangyayari doon. Ganon din po sa demokratiko.
yung iba na sumunod sa kanila. So, kapag nagkaroon ng halalan, dapat hindi nyo pipiliin yung hindi nyo naman gusto o napupusuan kasi may karapatan kayo na kung sino yung pipiliin ninyo, dapat alam nyo kung sino talaga yun. Dapat panindigan nyo yun. Huwag nyong hayaan na madiktahan kayo ng iba. Sunod, pamimili ng boto. Isang partido politikal o kandidato ay nanghihingi ng boto sa mga botante kapalit ng salapi. Hindi lamang dito sa Pilipinas ang ganitong usapin ng pandaraya, ngunit maging sa United States of America, Argentina, Mexico, Kenya at Nigeria. Halimbawa ay magbibigay sila ng pera o mamamahagi ng pera. So, palakihan ito or pataasan niya ng pagbibigay ng pera. So, halimbawa, yung isa namimigay ng 500 at yung isa namimigay ng 1,000. So, sinasabi niya na ako lang yung botohan nyo, ako lang yung botohan nila, ako lang yung dapat botohan ng lahat. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng pamimili ng boto. Nagiging mayaman yung mamamayan, pero tandaan natin na isang araw lang yun. Ilang taon naman tayong maghihirap. Ilang taon namang maghihirap ang ating bansa. Ano man ang maging problema ng ating bansa na hindi masolusyonan ng ating hinahalal dahil binayaran lang nila kami. Ibig sabihin, mangyayari ang pamimili ng boto. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kadalasan na ang tiwalang ibinigay ng taong bayan sa mga politiko na kanilang inuluklok sa pwesto upang mamahala sa bayan ay nawala ng saysay dahil sa pagkasilaw sa kayamanang dapat sana ay lalaan sa mabuting patutunguhan upang mapagsilbihan ng wasto ang taong bayan. Ang suliraning ito ay matagal nang kinakaharap sa maraming bansa sa mundo na pinaniwalaang ugat ng pagkakalunok sa kahirapan ng bawat mamamayan. Sa Pilipinas, hindi na rin bago itong isyu na ito na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Maraming isyu na ito sa Pilipinas uusapin lalo na sa mga opisyal na ang iniisip ay kanilang sarili lamang. Nadako naman tayo sa maling paggamit ng pundo o ari-arian ng bayan. Sa ilalim ng Artikulo 217 ng Kodigo Penal ng Pilipinas, ay binigyan ng definisyon ang krimen ng maling paggamit ng pundo o ari-arian ng bayan. Inilatag din sa parehong probasyon ang pagpapalagay o presupsyon sa ganitong krimen. Pandarambong o plunder. Ang pandarambong ay isang krimen na inilalarawan sa Akto ng Republika bilang 7080 ng Pilipinas. Isang krimen kung saan ang isang tao o grupo ng mga tao ay nangaagaw ng malalaking halaga ng pera mula sa pondo ng gobyerno o iba pang pinagkukunan ng yaman ng bansa. Ang karampatang parusa kung ikaw ay mahuhuli sa pandarambong ay reklusyon perpetua. Ano nga ba ang reklusyon perpetua? Ang reklusyon perpetua ay isang hatol na naglalayong parusahan ang isang akusado sa pagkakulong habang buhay. Ang mga sumusunod ay mga espesipikong akto na may kaugnayan sa pandarambong o plunder. Una, paglustay, paglipat, hindi angkop na paggamit, maling pag-aasal, sa mga pundong pampubliko o mga pagsasalakay sa kabangyaman ng publiko. Pagsalakay. So, pagsalakay sa kabangyaman ng pampubliko ay tumutukoy sa anumang kilos na naglalayong kunin o iangkin ng hindi nararapat ang yaman o ari-arian na dapat sanay para sa kabutihan ng nakararami. Sa pangkalahatan, layunin nitong labanan ang korupsyon at siguruhin ang mga pondo ng bayan ay ginagamit ng maayos at makatarungan. Pangalawa, pagtanggap ng direkta o hindi direkta. Anumang paggawa, regalo, bahagdan, mga kickback o anumang anyo ng pansalaping pakinabang mula sa anumang tao o mga entidad na may kaugnayan sa anumang kontrata o proyekto ng pamahalaan o sa dahilan ng opisina o posisyon ng pinatutungkulang opisyal ng publiko. Halimbawa, kung isang opisyal ng gobyerno
ay tumatanggap ng mamahaling regalo mula sa isang negosyante na may ugnay sa isang proyektong gobyerno, ito ay maaaring ituring na hindi etikal at labag sa mga patakaran ng integridad ng pamahalaan. Pangatlo, illegal o pandarayang pagpapadala o pagbibigay ng mga ari-arian ng pambansang pamahalaan o anumang mga subdivision nito, ahensya o mga instrumentalidad o mga pag-aari ng pamahalaan o kinokontrol ng pamahalaan ng mga korporasyon at mga subsidyaryo nito. Padrino o palakasan. Ang isa pang walang kamatayang isyu o usapin sa larangan ng pamamahala ay ang sistemang padrino o ang palakasan. Ang mga nakaluklok sa kapangyarihan ay karaniwang nagiging saksing bulag at bingi sa hustisya na dapat ibigay sa taong bayan, mapagbigyan lamang ang mga taong pinagkakautangan nila sa loob. Masasabi na ang nepotismo o nepotism at kronism ay kasama rin sa mga ugat na padrino o palakasan. Sa ilalim ng ating saligang batas at iba pang mga umiiral sa batas, na ang nepotismo o ang pagbibigay ng pabor sa mga kamag-anak ay lantang ipinagbabawal, samantalang walang tiyak na batas na makapagpaparusa sa kronismo o pagbibigay pabor sa mga kaibigan, bagamat matindi itong kinukuntina. Ang nepotismo at kronismo ay hindi pinaburan upang maiwasan ang mga sabuatan na sa mga transaksyong kinasasangkutan ng dalawang panig na kasangkot. Ito ay isang sistema kung saan ang mga taong may kapangyarihan o impluwensya ay nagbibigay pabor sa mga oportunidad sa mga taong malapit sa kanila, tulad ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak, o ang mga taong may utang na loob sa kanila. Ngayon naman, ang tatalakay natin ay tungkol sa hudikatura at ang mga halimbawa ng korupsyon nito. Ang hudikatura o judiciary ay isa sa tatlong mahahalagang sangay ng gobyerno. Mataas ang pagtingin ng lipunan sa sangay na ito na siyang nagbibigay ng interpretasyon sa batas na ginagawa ng legislatibo at ipinapatutupad naman ng ehekutibo. Sinasabi dito na ang hudikatura o judiciary ay isa sa mahalagang sangay ng gobyerno. Ibig sabihin, ito ang sangay ng pamahalaan na may kapangyarihang magpasya sa mga kaso at mga alitan na may kaugnay sa batas. Ito ay may malaking papel na pagpapanatili ng kaayusan at pagpapatupad ng batas sa isang lipunan. Ito ay nagbibigay ng patas at walang kinikilingang paglilitoy sa mga kasong legal upang matiyak ang katarungan at proteksyon ng mga karapatan ng mga mamamayan. Sa pangkalahatan, ang hudikatura ay naglalayon na mapanatili ang pagkakapantay-pantay, katarungan, at pagpapatupad ng batas sa isang lipunan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng pamamahala na nagbibigay ng seguridad at tiwala sa mga mamamayan. Bakit nga ba nagkakaroon ng korupsyon sa hudikatura? Ang korupsyon sa hudikatura ay isang malalim at komplikadong isyu na maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sanhi at kadahilanan. Korupsyon sa pamamahayag. Ang pamamahayag ang isa sa mga basikong karapatang pantao na bibigyan ng proteksyon ng ating saligang batas sa Artikulo 3, Section 4. Isinasaad dito na walang makakapasang batas na bumabangga sa karapatan ng tao. Ang korupsyon ay nangyayari rin sa pamamahayag o media. Kabilang dito ang halimbawa na pagtanggap ng suhol kapalit ng pananahimik o hindi paglantad ng katotohanan o katiwalian ng isang individual. Korupsyon sa lehislatibo.
Ang lehislatibo ang sangay ng gobyerno na namamahala sa pagbuo at pagbabalangkas ng batas na nararapat ipatupad ng ehekutibo. Malapit rin sa korupsyon ang lehislatibo sapagkat maaaring makapaglagay ng isang probisyon sa panunukalang batas na pumabor sa may akda. May nakapaloob sa korupsyon ng lehislatibo. Ito ang tugmang tanggapan o incompatible office at forbidden office. Ang tugmang tanggapan o incompatible office ay ipinagbawal sa prinsipyong ito ang paghawak ng dalawang tanggapan. Halimbawa, hindi maaaring tanggapin ng isang senador ang posisyon bilang kalihim ng DILG hanggat hindi niya babakatihin ang kanyang pwesto bilang isang senador. Samantalang ang forbidden office ay hindi pagpapahintulot sa mga miyembro ng Kongreso na italaga sa anumang tanggapan ng gobyerno ang mga nabigyan ng kredito. Pang-apat, pagpasa ng kontrata mula sa isang contractor o subcontracting. Ang pagpapasa ng mga trabaho mula sa isang contractor tungo sa isang contractor ay maaaring magdulot ng hindi matapos-tapos na proyekto. Panglima, pangingikil. Ito ay tumutukoy sa akto ng paghingi ng salapi. Talamak ang ganitong anyo ng korupsyon sa mga tanggapan. Pang-anim, paglalagay ng suhol. Ito naman ay aktong makikita sa isang pribado o ordinaryong mamamayan. Ang paglalagay ng suhol ay karaniwang napipilitang malagay sa opisyal ng pamahalaan. Resulta ng matagal na pag-aksyon ng gobyerno. Pagkikipagsabuatan. Ang pagkikipagsabuatan ay tumutukoy sa ugnayan ng dalawa o higit pang individual o grupo na nagkaisa na isa katuparan ng palihim ang isang gawain na siyang ugat ng limitasyon ng iba pang upang tuparin ang kinakailangan o nais nilang gawin. Ito ay isang krimen ng pandaraya o panloloko sa iba para sa kanilang mga karapatan upang makuha sa batas na karaniwang pamamagitan ng pandaraya o paggamit ng higit sa pamamagitan ng pandaraya o paggamit ng hindi patas ng kalamangan. Halimbawa, manipulasyon ng presyo ng isang produkto or price fixing sa pamamagitan ng kasunduan ng parehong panig ng pamilihan na ibenta ang produkto sa itinakdang presyo na nagbubunga ng pagkontrol sa supply at pangangailangan. So, ang pagpamanipula o price fixing, ang kasunduan sa pagitan ng mga kalahok sa parehong panig ng isang pamilihan na bumili o magbenta lamang ng isang produkto o komodidad sa isang itinakdang presyo o panatilihin ang mga kondisyon ng pamilihan sa gayong ang presyo ay napapanatili sa isang ibinigay na level sa pamamagitan ng pagkontrol ng supply at pangangailangan.